Love Serye TV. Destined to love you, sir. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. God, I missed you. Bolong ni Kyle habang yakap pa rin niya ng mahigpit. Namiss din kita. Hinawakan niya ng dalawang kamay nito at inilapit iyon sa kanyang labi, gaya ng gawin niya dati. Saka niya napansin ang criss-cross na peklat sa kanang kamao ng kasintahan. Ano to? Nung sabihin nila kung wala ka na, binasag ko yung bintana sa ospital. Sus Mariosep, tumirik ang mga mata ni Christy. Nagkatinginan sila at kauna-unahang nagkaroon ng pagkakataon. Nagkatawanan sila. Pagkatapos ay muling sumeryoso ang binata. Si Henry ba? Ang boyfriend ni Faye? She was caught off guard. Hindi siya handa sa isasagot. Oo. Ano pa nga ba sila sa isa't isa? Muntik na nga itong mag-propose sa kanya kanina lang. Oh shit. Kanina bago tayo nagkagulo, sabi niya, napag-usapan na namin na magre-relocate na din sana siya dito sa Tacloban para sa akin. Tangulang muli ang isinagot nito. Kyle, yung girl kanina, si Lay, tila nag-alangan ito. She and Nathan, we like each other. Ano bang gulo ang pinaghatiran sa kanila ng NBI? Alleging Witness Protection Program yan. Paano nga pala nakaalis ng Cagayan de Oro? Nabahala siya bigla sa maaaring implikasyon ng presence nito sa Tacloban. Nagkayayaan kami ng mga kasamahan ko sa rafting adventures. Tipong nagre-rebelde yung kalooban ko sa NBI, so I thought, to hell with them. Lulusutan ko sila. Pero parang biglang napaisip ito. Tamang-tama din naman na pumasok doon si Andre. Oo nga, parang ang dali kong nakaalis. Walang humarang sa akin anywhere. Dahil nakasagap ng balita ang corrupt na NBA Regional Chief ng Cagayan de Oro na malaking pera ang kapalit ng ulo niyong dalawa kay Don Martin. Alam niyang water sports enthusiast ka at alam niyang kapag maeengganyo mga kasama mo, hindi ka makakatanggi sa kanila. Kay Chief mismo nang galing ang idea ng skimboarding meet. Ibinenta niya ang konseptong iyon sa tourism office ng Leyte. Napanganga lamang ang dalawa. Bago ito nakapagpatuloy, naalala ni Cristel ang galit niya sa NBI. You lied to us. Pasugod siyang lumapit sa kasamahan. 2 taon. Andre, ninakawan niyo kaming dalawa ng 2 taon. Ikaw of all people, ang saning nagmamalasakit sa amin. You're my big brother. You were supposed to be looking after me. At iyon naman ang ginawa ko. Kalmadong balik nito. I'm sorry kung hindi iyon ayon sa gusto niyong paraan ng pagtulong. O hindi ganoon ang konsepto mo sa pag-aalaga ko sa'yo. Pero hindi niyo pa alam ang mga pangyayari pagkatapos ng sunog. Muntik na din namin kayong hindi nailigtas noon. May nag-leak na information na planado ang mga pangyayari. Nalaman ng kartel na itatakas namin kayo. Kaya ng gabing iyon, ilang guns pa ang hinanap namin dahil inaabangan nila kayo. Muli siyang naupo sa tabi ni Cal sa sofa. Nagpatuloy ito. Kung naging malinaw sa amin na hindi niyo alam kung ano ang kahihinatnan ng isa't isa, minabuti namin na hayaan kayo sa paniniwalang hindi na kayo magkikita. Alam namin na kung alam niyong buhay ang isa't isa, kahit pa malamang ay pumayag kayong magparelocate sa magkaibang lugar, baka dumating ang pagkakataon bago pa man maresolba ang kaso na hindi niyo mapipigilan ng mga sarili ninyong magtagpo at magsama. Marami silang galamay. Hindi tayo pwedeng makipagsapalaran. Di nyo man lamang ba isinaalang-alang ang katotohanan na mahal namin ang isa't isa nung dinesisyon ninyong itatakbo yung buhay namin? Sumubsob si Cristal sa 2 kamay. Suddenly, she felt very tired. Hindi ako robot na walang pakiramdam, Cristal. Unfair naman na naisip mo pang itanong yan. Sagot ni Andre. May asawa at anak ako at mahal na mahal ko sila. Of course, naiintindihan kita. Naiintindihan ko kayo. But like what I've said, may mga pagkakataong kailangan isang tabi ang personal na damdamin dahil yun ang mas dapat. We had to do what we had to do dahil nakasalalay doon ang kaligtasan ninyo. Hindi niyon ginagarantiyan na magugustuhan ninyo yung resulta. Naupo ito sa harap nilang dalawa.
Cristel, kilala mo ako. Matagal tayong magkasama habang nagtitraining ka. Alam mo yung prinsipyo ko pagdating sa ganyang bagay. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Kyle. Hinawakan nito ang kamay niya. Tama si Andre. Deep down, alam mo yon. Alam ko din yun ngayon. Pero aaminin kong isinumpa ko ang buong ahensya when they uprooted me from Manila without having seen you. Hindi ko din naman sinasabing pinatatawad ko na sila sa pangyayari. Naiintindihan ko ang logic ng desisyon nila. Sinabi ko sa iyo noon pa man, mahirap magtiwala kahit nga tagaloob. Nag-iingat lang sila. Iniingatan nila tayo. Anong pinaplano niyong gawin sa amin kung dumating ang pagkakataon na natapos na yung kaso? Muling tanong niya. Pupuntahan niyo kami para sabihin, Kyle, Cristel, joke lang, pwede na ulit kayong bumalik ng Maynila and pick up where you left off. I wouldn't put it that way. Pero oo, maaaring ganun. Brutal and heartless as it may seem. Pagtatapos nito, naningkit ang mga mata ni Kyle. Kaya ka ba nandito? Para sabihin sa amin na we can pick up where we left off? Tumitig lamang sa kanila ito. I need you both back in Manila. Ganun lang? Taas ang kilay na tanong niya. Malapit na magsara yung kaso. Bago ako umalis para pumunta dito, nakakuha na kami ng blueprints ng hideouts doon ni Don Martin. May intelligence reports na din tungkol sa routine ng mga gwardya niya, both sa warehouse at bahay. By now, I'm sure nakagawa na ng detalyadong plano ang Intel Division at nakapag-ayos na ng strike team para mas mabilis at siguradong galaw natin sa araw ng raid. Ano ang papel namin dyan? Kyle inclined his head. Cristel, ikaw ang pinakamagaling na sniper ng ahensya natin. Kailangan kita para mag-lead ng sniper team. Kyle, you're the best option I have to lead the ground assault team. Magaling kayong pareho. Minalas lang talaga nitong huli. Wait, paulit lang. Alam nga ba ng kartel na buhay kami? Sabi mo nag-leak ang information sa kanila na planado natin ang sunog sa bahay. Nakunot ang noo ni Cristel. Nag-fabricate kami ng existence ng 2 bangkay at ipinakita namin yun sa media para matahimik ang speculations kung buhay pa nga ba kayo. May napansin akong stalker nitong minsan. Sino yun? Nahuli ng bodyguard mo. Yung stalker that same night. Sinigurado namin na tatahimik siya. Nabanggit ko na sa inyo, maraming galamay si Don Martin. Kahit may ebidensya ng pagkamatay nyo. Apparently, hindi siya maniwala dahil nasagap namin. Nag-alok siya ng reward sa kung sino maaaring makapagturo sa inyo sa kanya. Yun ang balitang nakarating sa Chief sa Cagayan de Oro. He just bided his time para makapag-report siya kay Don Martin. 2 na kayong hihiain. Paliwanag nito. Tahimik niyang inabsorb ang mga napag-usapan. Masyadong maraming pangyayari sa loob ng ilang oras. She was suffering from information overload. Naghihintay naman si Andre ng sagot ng desisyon. Si Kyle ay nagpapawala ng malalim na buntong hininga habang umiiling. What was that all about? Humawak si Cristel sa bisig nito. Naisip ko lang, what would have happened kung pumayag ka na lang sa una kong suggestion na umalis ng Manila at magtago? May nasaling na kung ano sa kanya ang narinig na iyon mula sa binata. Nagkunot ang noo niya. Sinusumbatan mo ba ako? Of course not. Humarap ito sa kanya at hinawakan ng kanyang balikat. Wala akong sinasabing ganon. Anong ibig mong sabihin? Nag-umpisang tumaas ang boses ng babae. Palyado ang parte ko sa plano. It was just a hypothetical question. Wala akong masamang itinutukoy. Sinusubukan siya nitong pakalmahin. Hindi ko kasalanan na ginusto kong tulungan ka. Her eyes glistened once more. Cristel, wala nagsisisihan dito. Nag-i-interfere na si Andre. Pagod ka na. And you're overwrought. I suggest magpahinga na kayong 2. 6:00 na ng umaga bukas ng flight natin. Ihahatid ka na lang ng bodyguard mo pa uwi sa Batangas. Umiling si Cristel. Dito na lang ako sa hotel. Kung pwedeng pakiutos na lang ng kunin ng gamit ko sa apartment. I just need my clothes at yung baril na nakatago sa nakasusing drawer ko. I'm staying with Henry. Naabutan ni Cristel si Henry na nakaupo sa isang lounge chair sa poolside area. Nakasubsob ang mukha sa 2 palad. Tahimik niyan tinabihan ito at marahang hinaplos ang balikat ng binata. Henry,
Pwede ba tayong mag-usap? Inalis nito ang pagkakasubsob sa kamay at tumingin ng diretso sa kanya. Hinagod siya nito ng tingin, pero walang animosity roon. Sino ang kaharap ko ngayon? Si Cristel o si Faye? Napakagat lang siya sa labi. Iisang tao sila, Henry. But for the sake of safety, wala kang kilalang Cristel. Yan din ang sinabi noon ng taga-NBI. Isa siya sa mga mentors ko. She supplied. Silence. Umiling ito at bahagyang natawa. Hindi ko pa din ma-reconcile sa isip ko na yung ultra-feminine fake Quinto na nakilala ko was once upon a time Lara Croft or still is. Bata pa ako, pangarap ko ng maging investigador. Gusto ko yung idea na sharpshooter ako. Parating present sa crime scenes at pumopronta sa mga hostage situations. Siguro kung buhay ang mga magulang ko, hindi ko natupad yon. They would have wanted me to become a regular girl. So hindi totoong HRM graduate ka from Dumaguete. Taga Dumaguete ako pero pagkatapos ko ng high school, sa Manila na ako nag-aral. Criminology yung tinapos ko bago ako pumasok sa NBI. Kaya ka siguro natawa nung sabihin mong secret fantasy mo ang maging assassin. Napansin niya ang amused look sa mga mata ng binata. Ngumiti lang siya. Sabi niya nagtitrain sa akin sa firearms. Grabe daw yung tatag ng pulso ko. Tipong kakayanin ko maghiwa ng paper-thin slices ng keso. Totoo nga ba? Yumuko siya bago nagsalita. Kaya ko mag-ubos ng isang magazine clip ng 45 caliber sa iisang butas from 50 meters away nang walang scope. Napasipol ito. Mukhang dapat ako mag-ingat ah. Pareho kayo ng sinabi ni Kyle. Bigla niyang tinakpan ng bibig. Hindi niya gustong sabihin iyon. You mean Nathan? Tumango lang siya. Huminga muna si Henry ng malalim bago muling nagtanong. Ano siya sa'yo, Faye? Inilayo niya ang tingin dito. Ano nga ba si Kyle sa kanya ngayon? Pareho na silang may kanya-kanyang bagong buhay na tinatahak. May bagong mga karelasyon. Siguro kung nagkataong hindi pa niya nakikilala si Henry, baka ang isagot niya sa tanong ay tulad ng isasagot niya doon a year, even 6 months ago. Kyle was the love of her life. Pero yun din ang operative word. Was. Minamahal namin ang isa't isa. Napakagat lang ito sa labi. Na-realize mo na ba kung saan patungo ang pinag-uusapan natin kanina? Sa mismong kinauupuan natin ngayon? Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. I was going to ask you to marry me, Faye. Pero sa sitwasyon natin ngayon, parang hindi muna maa-appropriate na ipursu ang usapang yon. May kinuha ito mula sa bulsa ng suot na cargo shorts. Naiyak si Cristel na makitang isang maliit na kahon iyon at nang buksan nito ang takip, kumikislap ang nag-iisang diamanteng nakaset sa gitna ng gintong singsing. Henry, I'm sorry. Sumubsob siya sa dalawang kamay at saka tahimik na lumuha. Niyakap siya nito. Sweetheart, nasa iyo ang desisyon. Alam mong mahal kita. Ikaw na ang nagsabi kung kakayanin mo din ako mahalin. Nakapaghintay na ako. Wala namang masama kung kailangan maghintay pa ng mas matagal. Henry, she sniffed. Gusto kong maintindihan mo. Nung una mo ako makilala, aaminin ko, karamihan ng sinabi ko sa iyo tungkol sa akin ay kasinungalingan. O sabihin na natin, spin-offs ng pinanghahawakan kong katotohanan. I was forced to live in a different life dahil hindi na safe na maging ako. Inihiwalay nila ako sa lalaking mahal ko. I had thought I couldn't love again or even feel happy again. Pero dumating ka. Nagkakilala tayo. Sa paglipas ng mga araw, nakuha ko ulit tumawa. Natuto ulit akong mabuhay. Sana naniniwala kang hindi ka sinungalingan ang bahaging iyon ng pagpapakilala mo sa akin. Alam ko yon. Hinaplos ni Henry ang kanyang pisngi. Sweetheart, wag mo mamasamain ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Nararamdaman niya ito na natetense. But please understand, it's not that I don't want to consider or accept your proposal. Ang sa akin lang, pwede pa nating i-postpone muna. Kailangan ko lang ulit mag-assume ng original identity ko. Kailangan ko ulit maging sniper para matapos na yung kaso. Pesteng kartel na yan. Pinagdikit nito ang kanilang noo. His thumb caressing her cheek. Bakit pakiramdam ko nagpapaalam ka na sa akin? Henry, no. Mahigpit niyang hinawakan ang dalawang kamay nito.
Pinangako ko, hayaan mo munang matapos namin ang gulo na to. Babalik ako. Just please wait for me. Are you staying with me tonight? Hinagkanig niya ito bilang sagot. Baka kasi mali yung masabi niya.